Good morning, magandang umaga, maya pahabak. Bago po tayo tumungo sa ating salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan, samahan po ninyo ako sa panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin pinapasalamatan. Minsan pa kami nagpapasako, humingi ng karunungan at katalinuhan, ng pangunawa sa iyong banal at makapangyarihang salita na nakapagbabago ng buhay ng bawat isa. Patuloy po kami magtiwala sa iyong mga salita. Ito'y maging buhay sa mga buhay namin sa pang-araw-araw. Sa iyo pong kapurihan, pasasalamat. Hinahanggin po namin ng tagumpay. We continue to declare Jehovah Nissi, the Lord our banner, the Lord our victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Dahil ito po yung masasabi nating tunay ngang isa sa mga ipinamalas ng ating Panginoong Hesus ay yung kanyang compassion, ang kanyang comfort. Kaya pinamagatan ko pong God's comfort, kapanatagan ng Diyos. Samahan niyo mo kung basahin ang Luke chapter 7, verse 11 hanggang verse 15. Kunin po natin ang ating mga Bible. Luke chapter 11 o chapter 7, verse 11 up to verse 15. Ang sabi po rito sa verse 11, pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga lagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong nila ang libing ng isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina nang namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kinalalagyan ng bangkay at tumigil naman ang mga may pasan nito. Sinabi niya, binata, makinig ka sa akin, bumangon ka. Naupo ang binata at nagsalita at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tiyak po na tayo pagpapalain sa pagkabasa pa lang ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. So makikita po natin sa verse 11, the continuity of Jesus' mission. Alam po ninyo, yung pumapang yan at yung kulay pulang star ay makikita po ninyo yung City of Nain. Kagagaling lang po ng ating Panginoong Hesus tsaka yung mga lagid niya nasaksiyan ang mga himalang kanyang ginawa sa Capernaum. Alam po niyo, Capernaum hanggang Nain, ito ay 20 miles. So sila po'y naglakad. Kaya nga po sabi diyan sa New King James Version, now it happened the day after. So kinabukasan po palagay natin sila ay naglakbay na. Ang sabi pa po dyan, that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. Yung King James Version po yan. So, kung makikita natin, hindi tumigil ang Panginoong Hesus sa kanyang misyon. He continued God's given mission. Pagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Hindi po siya napapagod kung hindi
meron siyang focus upang ipagpatuloy ang ibinigay sa kanya ng Diyos na misyon. To save, to seek, and save the lost. Yan po ang City of Nain. A small town of Nain is located on the northern slope of the hill of More. Makikita po niyo may bundok at sa panan yun, yan ang City of Nain. Sa Persian Empire po dati ang sakop ng nasasakupan ay Persia, ngayon ay Iran na sa ating kapanahunan. Diyan po lagay ang City of Nain. Yan po ang mga sinaunang mapa. So makikita po natin ang sa verse 12, calamity or tragedy came to the city. Ano po sabi sa verse 12? Sabi po diyan, and when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. Sabi po sa magandang balita, Biblia, nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaysa isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Ano po napansin natin dito? Ayan po ang picture. Napansin natin napakaraming tao. Napakaraming nakipaglibing. At makikita po natin Panginoong Sus sa picture na yan. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay, nagdala ng mga tao patungo sa libingan. Sa kanila pong kultura, pag may namatay, yun ding araw na yun ay lilibing. Hindi lilipas ang 24 hours kanila nang ililibing. Babalutan ng lino tsaka ililibing. So balikan po natin ang ating binasa. Nabanggit po dyan, the only son of his mother. Mayroon po isang ina, a mother after she lost her husband, kasi po ito'y balo na, isang widow. She was a widow, sabi po sa verse 12. And now his only son was dead. Opo, ang kanyang kaisa-isang anak, siguro mga mid-20 according to the linguistic. A mother who is a widow and now she is completely alone. Opo, nag-iisa na lang, wala nang asawa, wala na ring anak, kaisa-isang anak na wala pa. So no more husband and her only son is dead. Lost all hope of financial security. Yes, she was sad, full of grief, because no one is with her, no family of her own. Kalunos-lunos po, kahabag-habag ang kalagayan ng isang ina na nawalan ng mga mahal sa buhay. All of us will surely experience different kinds of problems, different kinds of grief, sorrow and pains. It is easy to say the Lord is with me, but when the time comes, can you handle and face problems in your life? Hindi po madali ang naranasan ng bawat tao, lalo na kapag ang mahal sa buhay ay nawala, lumisan, namatay. Mapapansin po natin, there are types of emotions or basic emotions. Yes, we have emotions
God designed our emotions to be gauges o sukatin, not guides. They are meant to report to you, not dictate you. Opo, dinesign niyo ng Diyos na meron tayong damdamin, meron tayong emosyon, iba-iba. Merong happiness, merong sadness, merong fear, merong disgust o balisa, merong anger, at merong surprise. So yun po. But when the Lord saw her, the widow mother, He had compassion on her and said to her, "Do not weep." Ang sabi po niya, huwag kang umiyak. Yan po nakikita natin sa picture para lalo ninyong ma-visualize. Sabi sa New King James Version, "Do not weep." Do not weep. So napakahalaga pong maunawaan natin ang kalagayan ng ina. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina nang namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. When someone lost a loved ones, just say condolence. Nakikiramay kami. Don't ever say to them, don't cry, don't weep. Let them cry. Stay with them. Mas mabuti pang wala na lang sabihin o maraming sasabihin. Ang mahalaga, nakiramay ka. Pinuntaan mo siya. Only Jesus can say that. Don't cry. Only Jesus can say that. Don't cry. Ang sabi niya, huwag kang umiyak. Siya lamang ang makapagsasabi nun. Don't weep because He can do something you need most. He is the only solution to your pain, grief, and sorrow. You cannot find to someone else? Yes. Hindi mo makikita ang kasagutan at ang kaaliwan sa iba. Jesus' compassion is always available. Kaya nakita sa verse 13, compassion of Jesus to the weeping mother. Pagkahabag ni Jesus sa umiyak na ina, ang ating nakita at napansin. Pangalawa po, comfort of Jesus when He raised the mother's dead son to life. Yes. Hindi lamang nahabag ang Panginoong Hesus, kinumport pa niya. Pinanatag niya ang kanyang kalooban. Ang sabi sa Tagalog, pagkapanatag ng ina, nang binuhay ni Jesus ang kanyang anak. Opo. Ang sabi sa New King James Version, then He came and touched the open coffin, and those who carried Him stood still, and He said, young man, I say to you, arise. Sa Tagalog, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At alam po natin, bumangon ng binata. Sabi po, so, he who was dead sat up and began to speak. Hindi po natin alam, hindi sinabi diyan kung anong sinabi niya. And he presented him to his mother. Sabi sa Tagalog, nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ng patay at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Mapagmahal ang ating Diyos. God's comfort is seen in this scenery. Ang kapanatagan mula sa Diyos ay nakita natin. Ang comfort mula kay Jesus ay ipinakita niya, ipinadama noong ang kanyang kaisa-isang anak ay binuhay niya muli.
Yes, maaaring merong sa inyo na may namatay na mahal sa buhay, ngunit hindi na nabuhay muli. Pinag-pray pero hindi yun na ang kaparanan ng Diyos. Ngunit kung siya'y sumampalataya sa ating Panginoong Sus, siya at tayo, kapag dumating ang Panginoong Sus, ay bubuhayin muli. Magkakaroon tayo ng grand reunion. Ang aming anak na si JM ay naghihintay sa aming dalawa, ni Sweet Emily, upang salubungin siya at magkaroon kami ng grand reunion. Yun po ang nakapagbibigay sa amin ng comfort. Yung pangako ng Panginoong Sus na tayo'y mga sumampalataya sa Kanya, bubuhayin muli. Kung tayo ay namatay na, bubuhayin muli at magkakasama-sama yung mga totoong sumampalataya kay Jesus. Hindi ba kayo nababagabag kung may mga mahal kayo sa buhay, ngunit hindi pa sila sumasampalataya sa Panginoong Jesus? Hindi pa sila nagbabalik loob sa Diyos? Hindi pa sila tumatalikod sa kanilang mga kasalanan? Hindi pa nila tinatanggap si Jesus bilang kanilang tagapagligtas? Hindi ba kayo nagkakaroon ng compassion sa kanila? We cannot change them. We cannot save them. But we can pray them. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Only God can save them. Only Jesus can save them. Pray for them, for their salvation. Ayun po, bumangon ng patay at nagsalita. At siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Napakagandang tagpo. Napakaganda. Ang sadness na wala, turn to joy. Sadness turn to joy. Because this widow mother, his son came back to life because of Jesus' compassion and comfort. Amen. Meron po ako na research, sinulat ni John Bloom. Siya po ay guro at co-founder ng Desiring God. At Desiring God, dan sabi po doon, we like to say pleasure is the measure of your treasure. Sa Tagalog po, kasiyahan ay ang sukat ng iyong kayamanan. Ito rin po ay sinabi sa salita ng Diyos. Galing yan sa salita ng Diyos. Ang sukatan ng tao ay ang kayamanang material, ngunit ang sukatan ng Diyos ay ang puso natin. Because the emotion of pleasure is gauge that tells you what you love. Maybe you have a different problems you're facing now. Deep inside in your heart, you are sad, sorrowful, feeling confused, rejected. Marahil may iba kang problema na kinakaharap ngayon. Mula sa kaibuturan ng iyong puso, ikaw ay malungkot. Ikaw ay nababalisa. Ikaw ay nalilito. O marahil, ikaw ay tinanggihan, ni-reject. Why not accept Jesus' compassion and comfort? I repeat, bakit hindi mo tanggapin ang habag at kapanatagan mula kay Jesus?
This is not only the story of miracle that Jesus did. There are so many signs, wonders, and miracles He did for you to believe and surrender your life to Jesus. Trust His process, stay connected, and always trust in the Lord. TITL, trust in the Lord. Yung po ang ginawa namin. Nung kinuha na ng Diyos ang aming anak na si JM, wala kaming ibang naisip at nakapagtanto ay pagkatiwala namin sa Panginoon ang lahat-lahat, so that His comfort will be with us. When we experience any kinds of problems, our God design emotions, but we can manage them, not to fall into sin, but to trust the Lord with all of our heart. Kapag po tayo nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema, lahat naman po tayo may problema, nagkakaproblema. Opo, dinisenyo ng Diyos na meron tayong damdamin. Kung malungkot, malungkot ka. Walang nagbabawal sa iyo. Kung ikaw ay galit, magalit ka, huwag ka lang magkasala. Kung ikaw ay natatakot, matakot ka. But we can manage them not to fall into sin, but to trust the Lord with all of our heart. TITL, trust in the Lord. Amen. Let us now come to our God in prayer. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong habag. Marami pong salamat dahil Ikaw ang aming dakilang mga aling, nagbibigay ng kapanatagan, kapayapaan sa mga taong nakakaranas ng problema, matinding problema, mabigat na problema, o nawalan ng mga mahal sa buhay. Lord, may your compassion and comfort be with them. Manifest in their lives. Help them, O God, to renew their faith to you, their trust to you. Help them. Show to them your great, awesome love. Your great love. Panginoon Diyos, kung sino man po dito na nanonood, nakikinig, na mayroong suliranin, may agam-agam, tuliro, balisa, tulungan mo po siya. Ipadama mo po sa kanya ang iyong habag at ang iyong kapanatagan sa kanyang buhay. Isuko niya ang kanyang buhay sa iyo, O Diyos. Casting all your cares, for your cares. Ilagak ang lahat ng ating kabalisahan kay Jesus sapagkat siya ang tunay na kumukup sa atin. Panginoon, marami pong salamat, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Marami pong salamat sa inyong pagmamahal. Nawa ay patuloy din ka naming mahalin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Glory to God. Papuri po sa ating Diyos na buhay.